Lola, nagugutom na po ako. Daing ni Samuel sa kanyang lola. Aba bakit apo? May pagkain akong niluto para sa iyo. Iniwan ko sa may lamesa. Hindi mo pa ba kinakain? Lola, sawa na po kasi akong kumain ng paulit-ulit na kamote. Ayaw na pong tanggapin ang sikmura ko. Reklamo ni Samuel sa kanyang lola Igna. Diyos ka Samuel, iho, alam mo naman na wala tayong pambili ng karne. Alam mo naman na maliit lang ang kinikita ko sa pagbabalot ng uling. Kaya sana naman ay pagtiyagaan mo na lang muna kung ano ang merong pagkain sa ating lamesa. Kesa naman sumakit ang tiyan mo dahil wala itong kalaman-laman. Ani ni Lola Igna sa kanyang apo. Pero mula pagkabata at magkaisip ako, yan na po ang kinakain ko palagi. Ni hindi ko nga po alam ang lasa ng karning baboy at manok eh. Patuloy na reklamo ni Samuel sa kanyang Lola Igna. Apo, magpasalamat na lamang tayo at may nakakain pa tayo. Yung iba nga dyan halos buong araw ay wala silang makain kahit kamote. Dapat ay matuto kang magpasalamat sa blessing na meron ka. Pangungumbinsi ni Lola Igna sa kanyang apo. Nagpapasalamat naman po ako doon, Lola. Ang akin lang naman po, kahit po sana ay minsan maranasan man lamang nating makakain ng karne. Naamoy ko po kapag dumaraan ako kila Aling Bebang, ang bango ng tinda nilang fried chicken. Tapos yung barbecue pa po nila Aling Azon. Kumukulo po talaga yung tiyan ko sa gutom kapag naamoy ko yun eh. Inosenteng kwento ni Samuel sa kanyang Lola Igna. Samuel, apa, naiintindihan naman kita. Pero sana ay maintindihan mo rin naman. Dahil hindi sapat ang perang kinikita ko sa pag-uuling para makakain tayo ng pagkain sinasabi mo. Alam mo ba, apa, na kapag bumili tayo ng karne ngayon, ilang araw tayong walang pagkain dahil ang presyo ng karne ay katumbas na ng 3 araw o higit pa na ating kinakain. Paliwanag ng matandang babae sa kanyang apo. Didagdagan na lang natin yung binabalot nating uling nang sa gayon ay doble rin ang kinikita natin sa araw-araw nang sa gayon ay may pambili na tayo ng masarap na pagkain. Suwestyon ni Samuel sa kanyang lola. Ako Samuel, sana nga ay ganun kadali lang yung mga sinasabi mong bata ka. Eto nga ang isang sako ay hirap na tayong mapaubos. Dadagdagan pa natin? Isa pa apo, hindi na kaya ng katawan ko ang magbalot ng matagal. Dahil na rin sa edad ko. Matanda na ako apo, kaya sana ay maintindihan mo ang kalagayan natin. Mahinahong wika ni Lola Igna sa kanyang apo. Ay naku, kailan kaya ako makakakain ng ganun? Mahinang usal na lamang ni Samuel sa kanyang sarili, na siya namang naririnig ng matandang babae. Asya sige na apo ang mabuti pa ay umutang ka na lamang muna kay Ason ng isang latang sardinas para may maiulam ka ha. Utos ni Lola Igna sa kanyang apo. Hayaan niyo na po Lola, pagtsatsagaan ko na lamang po yung nilagang kamote sa lamesa para hindi na po tayo umutang kila Aling Ason. Malungkot na wika ni Samuel sa kanyang lola. Maya-maya pa ay nag-asikaso na nga si Samuel para pumasok sa eskwelahan. Lola, alis na po ako Paalam ni Samuel sa kanyang lola. Sige pa, mag-iingat ka ha. Pasensya ka na at wala akong may bibigay na pangbaon sa iyo ngayong araw. Sakto lang kasi talaga itong pambili natin ng bigas mamaya. Paliwanag ni Lola Igna. Okay lang po yun naiintindihan ko naman po. Tugon ni Samuel sa kanyang lola. Hayaan mo apa, hatiran na lang kita mamaya ng pananghalian mo. Pag ako'y nakaluto na Ani ng matanda. Naku wag na po, baka po tuyo na naman po ang ulam ko. Nakakaya na po sa mga kaklase ko. Bubuksan ko pa lang po ang baunan ko ay umalingasaw na po ang amoy ng tuyo sa buong classroom namin. Pagtanggi ni Samuel. Pero anong kakainin mo pa? Tanong ni Lola Igna sa kanya. Wala po okay na po yun kesa naman po pagtawanan ako ng mga kaklase ko dahil sa paulit-ulit kong baon na tuyo. Naiinis na saad ni Samuel sa kanyang lola. Alam mo naman apo ang kalagayan natin sa buhay, hindi ba? Mahirap lang tayo. Paalala ni Lola Igna kay Samuel. Hindi naman mayaman yung mga kaklase ko. Katulad rin naman natin ang buhay nila.
Pero bakit sila kahit papaano ay nakakakain ng masasarap na pagkain? Hindi man palagi pero at least hindi palaging kamote at tuyo ang nasa lamesa nila. Wika ni Samuel sa kanyang lola. Samuel, apa, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa mga kaklase mo. Dahil sila ay may mga magulang, pero ikaw ay wala. Alam mo naman na ako na lamang ang bumubuhay sa'yo. At alam mong pag-uuling lamang ang hanap buhay ko. Palagi mong tatandaan na maswerte ka pa rin kahit papaano dahil may nakakain pa rin tayo. Dahil yung iba dyan ay kailangan pa nilang mamalimos sa kalsada para lamang may makain. Usal ni Lola Igna sa kanyang apo na tila ba hindi nauunawaan ang kanilang kalagayan sa buhay. Lola, hindi ko naman po ginustong walang nanay at tatay. Hindi ko rin naman po kasalanan na kayo lang ang bumubuhay sa akin. Katwiran ni Samuel. Sige po Lola, alis na po ako ha. Paalam niya sa matanda. Aba Samuel, apa, bakit parang iba na ata ang tabas ng dila mo? Hindi kita pinag-aaral para sagot-sagutin mo lamang ako ng ganyan. Saan mo yan natutunan ha? Yan ang hirap sa iyong bata ka eh. Sa mga mayayaman ka kasi nakikipagkaibigan. Kaya kung ano ang nakikita mo sa kanila, ginagaya mo. Bakit hindi ka makipagkaibigan sa mga kapwa natin na mahirap lamang? Para naman maintindihan mo ang sitwasyon na meron tayo. Nanginginig ang boses ni Lola Igna dahil sa kanyang apong si Samuel. Lola, bakit naman po nadamay ang mga kaibigan ko rito? Wala naman po silang kinalaman sa buhay na meron tayo. Pati po ba naman dapat kong kaibiganin ay dapat kayo po ang pipili? Buti nga po sila ay sinasama nila ako sa mall kahit wala akong pera. Buti nga po sila kahit alam nilang mahirap lamang ako ay kinakaibigan pa rin nila ako. Katwiran ni Samuel. Malumanay ang boses nito pero ramdam mong nangangatwiran nito sa kanyang lola. Tignan mo ang epekto ng ugali mo. Diyan sa pagsama-sama mo sa mga kaibigan mong nakakariwasa sa buhay. Sinasagot-sagot mo na ako. Ani ng matanda. Lola, mula po pagkabata lahat na lamang po ng sinasabi niyo ay pinapakinggan ko. Lahat ng inutos niyo po ay sinusunod ko. Pag sinasabi niyo po sa akin na Samuel apo, pagpasensyahan mo na ang lola ha. Dahil wala tayong handa sa birthday mo, naiintindihan ko po ang lahat ng yon. Ngayon lang naman po ako nag-request sa'yo lola. Kasi nakita ko po yung leksyon na handa ng kaibigan ko noong 1 linggo po na birthday niya. Hindi lang po ako nakapunta kasi wala po akong pangreregalo sa kanya. Nahiya po akong pumunta. Sabi ko sa sarili ko na sana ay makakain din ako ng ganoon kahit konti lang. Sad ni Samuel na tumutulo na ang luha dahil sa habag sa kanyang sarili. Napayuko na lamang si Lola Igna sa tinuran ng kanyang apong si Samuel. Alam kasi niya sa kanyang sarili na malaking hirap ang dinaranas ng kanyang apo. O totoong hindi nito deserve ang maranasan ng hirap ng buhay. Ngunit ano ba naman ang magagawa niya? Nag-iisa lamang siyang nagtataguyod sa batang inaruga niya. Mula nang ito ay maulila ng kanyang mga magulang. 12 taon na ang nakakaraan. Alis na po ako, Lola. Putol na Samuel sa katahimikan. Mag-iingat ka, Samuel, apo ha? Naiusal na lamang ni Lola Igna. Kahit alam niyang hindi na ito naririnig pa ng kanyang apo. Dahil malayong malayo na ito nang siya'y muling nagsalita. Napabuntong hininga na lamang ang matanda at sandaling nag-isip. Maya-maya pa ay nagtungo siya sa kanilang kapitbahay na si Aling Nalia upang umekstra ng pananhi ng basahan. O Lola Igna, napadaan po kayo. Takang wika ni Dante, apo na ni Lia. Dante, nandyan ba ang lola ni Lia mo? Itatanong ko lang sana kung pwede akong umekstra ng pananahi ng basahan kahit ngayong araw lang sana. Saad ni Lola Igna sa apo na ni Lia na si Dante. Naku Lola Igna, wala po si Lola ni Lia dito ngayon eh. Nagbabaksyon pa po sa Bulacan. Tugon naman ni Dante sa matanda. Ganun ba? Naku paano kaya ito? Sambit ng matanda sa kanyang sarili. May problema po ba Lola? Baka po may maitulong ako. Usisa ni Dante sa matanda. Nako iho, nakakayang sabihin. Nakayokong tugon naman ni Lola Igna. Sige na po Lola. Sabihin niyo na po, baka sakaling matulungan ko po kayo.
Pamimilit ni Dante sa matanda. Nagkatampuan kasi kami ng apo kong si Samuel dahil sa pagkain lamang. May hiningi kasi siya sa akin na pagkain na hindi ko kayang bilhin. Kaya't nagbabakasakali lamang ako ngayon na umextra ng pananahi. Kaso naman ay wala pa siya. Kwento ng Lola Igna niya. Ano po bang pinapabili ni Samuel, Lola Igna? Usisa ni Dante sa matanda. Noong isang araw pa nagsasabi na sa akin na kung pwede kumain naman daw kami ng pritong manok o hindi kaya nilagang baboy. Kaya lang iho, hindi sapat ang kinikita ko sa pagbabalot ng uling para lamang makabili ng bagay na yon. Utal-utal na kwento ng matanda kay Dante. Ganun po ba? Naku Lola, kung may pera lang po ako pinahiram ko na po kayo. Nang sa gayon may pagluto niyo po si Samuel ng gusto niyang pagkain. Kaya lang po wala rin po akong ekstrang pera Malungkot na saad ni Dante sa matandang hindi na rin iba ang kanyang turing dahil sa kaibigan nito ng kanyang lola ni Lia. Siya iyo, uuwi na ako Nagbabakasakali lang naman ako. Maraming salamat Wika ng matanda kay Dante. Akmang aalis na sana ito nang biglang pigilan siya ni Dante. Lola Igna, sandali lang po. Tawag ni Dante sa matanda. Bakit iha? Tanong ni Lola Igna. May naalala po ako na pwede niyo pong gawin para may pagluto niyo po si Samuel ng gusto niyang pagkain. Wika ni Dante sa matanda. Ano ang ibig mong sabihin iho? Takang tanong naman ng matanda. Ganito po kasi yun Lola. Sa palengke po sa may pwesto ng mga karne. Araw-araw po may mga nalalaglag pong pera-perasong karne po doon. Siguro po yung mga tinatagtad na hindi maiwasang malaglag kapag tapos na po ang oras ng pilihan. Marami pong naiipon na ganun. Minsan po nakakuha po ang mga kaibigan ko doon. Hinugasan lang po nila, tapos niluluto na po nila. Kwento ni Dante sa matanda. Ano? Hindi ba marumi yun, iho? Puti hindi sila nagkakasakit doon. Usisa ng matanda. Yan nga rin po ang una kong naging tanong Lola Pero wala naman po silang nararamdaman na pananakit ng tiyan nila. Kasi po pinapakuluan po nila ng ilang beses bago po nila timplahan at saka kainin. Sabi pa ni Dante sa matanda. Ganun ba? Usal ng matanda na napapaisip pa. Opo, baka gusto nyo rin pong itry. Kaya lang po Lola, nakakahiya po yun. Baka po may makapansin sa'yo at tanungin ka kung bakit ka namumulot ng karne. Sa totoo lang nakakahiya nga iho. Pero wala talaga kasi akong pera na pambili ng karne. Kahit nakakahiya man, ay susubukan ko pa rin gawin para sa apo ko. Nahihiyang saad ni Lola Igna. Pero iho, nag-aalala ako dahil baka mahuli ako. At ano kaya ang idadahilan ko? Mag-isip po tayo Lola. Dapat po yung kapanipaniwala po. Wika ni Dante. Nako, tulungan mo na lang ako iho. Alam mo naman na may katandaan na ako. Kung kaya't hindi na masyadong gumagana ang utak ko. Alam ko na po Lola. Alam ko na po ang sasabihin mo. Nakangiting saad ni Dante. Ano naman yung naisip mo iho? Usisa ni Lola Igna. Simple lang po Lola. Kapag may nakahuli po sa'yo at tanungin ka kung bakit ka namumulot ng karne, ay sabihin nyo na lamang po na ipapakain nyo po yun sa alaga nyong pusa. Nakangiting wika ni Dante. Natawa na rin ang matandang babae sa pilyong ideya ng binatilyo. Sige iho, maraming salamat sa sinabi mo. Malaking tulong ito para sa akin. Saad pa ng matandang babae. Wala pong anuman. Ingat po kayo Lola sa pag-uwi Wika ni Dante sa matanda. Lumipas ang ilang araw ay napansin ni Lola Igna na hindi talaga kumakain ng kanyang apong si Samuel. Samuel apo, 2 araw ka nang hindi kumakain. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala po Lola, busog pa po ako. Tipid na sagot ni Samuel. Apo, hindi ba nag-usap na tayo patungkol sa bagay nito? Nag-aalalang wika ni Lola Igna sa kanyang apo. Oo nga po Lola, naiintindihan naman na po kita. Bakit po ba pinoproblema nyo na naman po ang hindi ko pagkain? Hindi naman po kayo magkakasakit. Ako naman po, kahit huwag kayong mag-alala. Kapag nagkasakit ka,
Saan ka hihingi ng tulong? Hindi ba sa akin rin? Kahit nag-aalala ko dahil wala tayong kapera-perang ipangpapagamot sa iyo. At apo, makinig ka naman sa akin. Kaya nga po hindi ako kumakain eh. Kasi nga para makaipon kayo ng pambili ng karne. Samuel, anong klaseng katwiran yan ha? Galit na saad ng matanda. Ngunit imbes na sumagot, ay tumayo si Samuel at umalis. At saan ka naman pupunta ha? Sa labas lang po lola, magpapahangin. Maikling tugon ni Samuel sa kanyang lola. Apo, ano ba ang nangyayari sa iyo? Kausapin mo naman ako ng maayos. Hindi ako sanay ng ganito tayo. Ganun din naman po ako, lola. Matabang na sagot ni Samuel. Samuel, kapag nabilhan ba kita ng karne, babalik na tayo sa dati, apo? Oo naman po, lola. Yun lang naman po ang request ko sa iyo eh. Okay, sige. Bukas ng gabi ay bibili ako ng karne para hindi ka na magalit sa akin, ha? Akala ko po ba wala akong pera? Bakit po kayo bibili ng karne? Ayaw ko ng ganito tayo eh. Kaya hahanap ako ng paraan para lamang maging maayos tayong dalawa, apo. Yehey! Sabi mo po yan, lola, ha? Excited na sabi ni Samuel. Sige pula, matutulog na po ako. Maaga pa po ang klase ko bukas. May pagsusulit kasi kami. Good night, lola. Masayang wika ni Samuel sa kanyang lola. Magpapagutom ako bukas para marami akong makain pag uwi ko. Bulong pa nito sa kanyang sarili. Good night, apo. Mahal na mahal kita. Tugon ni Lola Igna kay Samuel. Nang makapasok na nga si Samuel sa kanyang kwarto, ay napapailing-iling na lamang ang matandang babae. Hindi pa talaga lubos na nauunawaan ni Samuel ang kalagayan nila sa buhay. Samantala kinabukasan, La, alis na po ako. La, yung pangako niyo po sa akin kagabi ha. Paalala pa nito bago tuluyang umalis. Oo apo, huwag kang mag-alala. Tugon ni Lola Igna habang nagbabalot ng uling. At nang makatapos na nga ito sa pagbabalot, ay agad na siyang pumunta sa palengke upang mamulot ng mga nalalaglag na karne. Samantala may isang babaeng nagngangalang Delia na nagtatrabaho bilang tendera sa may babuyan. Delia, pakisabihin nga si Kuya Bert na magdaan-daan siya sa pagtatadtad ng mga karne kasi maraming mga nalalaglag, nasasayang ang karne. Opo, Ate Len, sasabihin ko po. Okay, sige, salamat ha. Sayang, kasi tubo rin yan pag naipon. Wika ng may-ari ng babuyan. Hindi naman po yan sayang, ate. Kasi nakakain rin naman po yan ng mga aso at pusa, oh. Kawawa naman sila. Magutom pa naman yan. Tignan mo, oh. Sus Delia, sa panahon ngayon, kailangan ng magtipid-tipid dahil sa mahirap ang buhay at halos lahat ng mga bilihin ay ang mamahal na. Hindi na nga masyadong marami ang mga customer natin eh dahil sa mataas na ang presyo ng karne ngayon. Wika pa ni Len sa kanyang tinderang si Delia. O siya, sige na. Uwi na muna ako ha. Paalam ni Len sa kanyang tindera. Sige po ate, ingat po kayo ha. Sasabihin ko na lamang po si Kuya Bert. Sambit pa ni Delia sa kanyang amo. Kuya Bert. O bakit Delia? May kailangan ka ba? Ay wala naman po. Pero may pinapasabi po kasi si Ate Len. Patungkol naman saan yan? Sa pagtatadtad mo daw po ng karne. Kasi marami raw po ang mga nalalaglag at nasasayang lamang daw po. Kasi hindi naman daw po yan po pwedeng kunin kasi marami na at baka mademanda pa po tayo kapag may nagkasakit na bumibili sa atin. Ay, hala pasensya na talaga ha. Hindi kasi maiwasan na may malaglag eh. Lalong-lalo na kapag maraming customer. Kailangan kasing bilisan eh. Ganun po ba Kuya Bert? Sige po, sasabihin ko na lamang rin po kay Ate Len. Pagpunta niya po rito ulit. Sa totoo lang eh, pwede namang kunin ng mga nalaglag. Pero, huwag ka na lang magpapakita. Lalong-lalo na kapag mga malalaking hiwa ang mga nalalaglag. Oo nga kuya no, hugasan lang natin. Oo naman, magpakulo ka na lamang muna ng mainit na tubig. Okay sige kuya, babantayan ko na lamang muna ang mga karneng nalalaglag para naman makuha ko ito agad. Okay sige, kasi malapit ng mag-rush hour at maya-maya lang rin ay marami ng mga customer ang darating. Okay po kuya. Sagot na lamang ni Delia at agad nang nagbantay ng paligid. Maya-maya pa ay bigla na lamang napadako ang kanyang tingin sa isang matanda
napalingalinga sa paligid. Kaya nagtaka na lamang si Delia. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong yumuko at napulot ng mga nalalaglag na pira-pirasong karne. Dahil sa pagtataka ni Delia ay nilapitan niya ang matandang babae. La? Tawag ni Delia sa matanda. Diyos ke Lord. Naiusal na lamang ni Lola Igna nang lapitan siya ni Delia. Naku, sorry po Lola kung nagulat ko po kayo. Nako iha, pasensya ka na rin ha. Wala po yun Lola. Pwede po bang magtanong? Kasi nakita po kitang namumulot ng mga nahuhulog ng mga karne. Para saan po yan? At kinukuha niyo po? Ay eto ba iha? Pasensya ka na talaga ha. Kasi yung pusa ko ay walang makain eh. At napaka-arte pa talaga noon. Mas maarte pa yun kesa sa amin. Ay ganun po ba? Akala ko kasi kung ano ang gagawin niyo sa mga karne na yan. Kasi parang natatakot po kayo at nahihiya sa pagkuha. Nakikita ko po kasi sa mga mata niyo na hindi po kayo sanay. Ay oo iha. Wala na kasi akong budget eh. Tapos hindi naman kumakain ng sardinas ang mga pusa ko. Kung kaya't ito na lamang ang pinupulot ko. At ito na rin ang ipapakain ko sa kanila. Ay okay po Lola. Sige po. Pasensya na po ulit sa istorbo ha. Sobrang na-curious lang din po ako eh. Kaya't nilapitan kita at tinanong. Nako okay lang. O sige iha. Salamat ha. Aalis na ako. Paalam ni Lola Igna. Habang si Delia naman ay napatungutang una lamang. O Delia, saan ka na naman ba galing? Ay, dito lang po sa may gilid Ate Len. Kanina ka pa ba nakarating? Hindi kita napansin ah. Aba hindi mo talaga ako mapapansin dahil nariyan ka sa gilid. Ano ba ang ginagawa mo dyan kanina? At sino yung matandang kausap mo? Ay hindi ko po alam ang pangalan niya eh. Nilapitan ko lang po yon upang tanungin kung ano po ang gagawin niya sa mga pinupulot niyang mga tira. Mga tira-tirang karne po. At para saan daw? Pagkain daw po ng pusa niya eh. Sigurado ka ba? Opo, yun rin po kasi ang sabi niya. Hindi naman po siguro niya kakainin yun kasi marumi naman po yun at baka magkasakit pa po siya. Sus Delia, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Maraming nasasayang na mga karne at ang iba ay pinakikinabangan pa ito. Ha? Bata ka pa talaga sa mundong ito Delia, kaya madali ka lang talagang nauuto. Kapag sinabi ng isang tao na ipapakain ito sa kanyang pusa, hindi mo ba na-gets? Ipapakain niyo yun sa apo niya. Apo? Naku Ate Lynn, malabo talaga. Sus, alam mo naman ang mga galawang ganyan Delia. Kaya kapag bumalik yon, ay sundan mo nang sa gayon ay malaman mo ang totoo. Ha? Ganun po ba? Kawawa naman po si Lola. Huwag kang maawa sa mga ganyang tao dahil choice nila yan. Kaya't huwag kang magtatamad-tamarin dyan. Baka matulad ka sa kanila. Payo sa kanya ng kanyang amo. Kung kaya't napatangutang una lamang si Delia na naaawa rin sa kalagayan ng matanda. Kung kaya't hanggang ngayon ay nagtataka pa rin siya. Kaya naman dahil sa kanyang pagtataka ay inalam niya ang totoo kung tama nga ba ang hinala ng kanyang Ate Len. Ang sarap naman nito. Sa wakas ay nakakain na rin tayo ng karne. Mabuti naman at kumakain ka po. Salamat Lola ha. The best ka talaga. Pwede po bang ganito ulit ang ulam natin bukas? Susubukan ko apo ha. Kapag nakapangutang ulit ako. Wow, thank you po talaga Lola. Masayang saad ng apo niya. Kung kaya't masaya rin ang matanda. Hi Lola, mukhang masaya po kayo ngayon ha. Bati pa ni Dante sa matanda. Oo iho. At salamat talaga dahil napaka-epektibo ng tinuro mo sa akin. Wow, ginawa niyo po talaga yun Lola ang sinabi ko? Oo naman, wala akong ibang choice eh. Kasi hindi ko makain si Samuel. At baka magkasakit ang batang yon. Mas lalaki pa ang problema ko kung sakali. Wow, the best ka talagang Lola la. Nakakahiya ang ginawa mo pero ginawa mo pa rin yun dahil mahal na mahal niyo po ang apo niyo. Napakaswerte naman po ni Samuel sa'yo. Swerte ka rin naman Dante. Kaya't huwag ka nang mainggit pa ha. Hindi naman po ako naiinggit la. Napabilib niyo lamang po talaga ako. At sana naman ay makita yun ni Samuel. Makita niya po ang mga pagsasakripisyo niyo para sa kanya. Sana nga iho. Siya nga po pala Lola. Kamusta? Nahuli ka po ba? Oo, nahuli ako iho. Pero salamat talaga sa dahilan mo.
at nakalusot ako. Hala, totoo po? Oo. Naku, gulat na gulat talaga ako kasi kanina pa pala ako pinagmamasdan ng tindera. Nakakahiya talaga pero nalagpasan ko naman din kahit papaano. Grabe ka talaga, La. Hindi ka man lamang ba nataranta? Medyo natataranta naman ako pero kailangan kong magpanggap. Iniisip ko na lamang na para kay Samuel ito at sa awa naman ng Diyos ay effective naman. Grabe, sayang at wala ako dun, La. La, sa susunod na pagpunta mo ay sasama na ako, ha? Sige. Pero doon ka lang sa malayo, ha? At tignan mo lang ako. At baka madamay ka pa. At pagalitan ako ng lola mo. O sige, kailan po ulit, La? Mamaya, iho. Kasi nag-request ulit sa akin si Samuel. Game ako dyan, La. Sagot na lamang ni Dante. Kaya't nang matapos na si Lola Ignas sa pagbabalot ng uling, ay kagad naman silang pumunta sa palengke. Subalit ay wala ng karne na nalalaglag kasi iba na ang tagatagtad nito. Hala, paano yun, La? Mukhang napakaingat na ng tagatagtad nila, oh. Kasi wala man lamang nalalaglag ng mga karne ni isa. Ay nako, paano to? Nakapangako pa naman ako kay Samuel. Hala, aawain ka na naman nun, Lola. Oo nga eh. Diyos ka. Hindi ba po marami naman po ang napulot mo kahapon? Naubos na po kaagad? Oo eh. Ang lakas-lakas kasing kumain ni Samuel. Siguro dahil sa sabik sa karne. Grabe naman kasabik ni Samuel sa karne. Kaya nga, nag-aalala lang saad ni Lola Igna na hindi nila alam na may nakikinig sa kanilang pag-uusap. Akala ko po ay sa pusa niyo pinapakain ng mga napupulot niyong mga karne. Tanong kaagad ni Delia na siyang naging dahilan upang matigilan si Lola Igna at Dante. Sana'y sinabi niyo na lamang po na para sa apo niyo. Nang sa gayon ay mabigyan kita kahit konti man lamang at siguradong malinis pa. Saad ni Delia, ngunit nanatiling tahimik ang matanda at si Dante. Lola, huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman po ipagsasabi ang nalaman ko. Ganyan rin po ang ginagawa ng mama ko noon. Kaya't naiintindihan ko kayo. O eto po ang isang supot ng karne. Sa inyo na po ito. Mabuti na lang at kumuha ako ng mga tira-tira. Kasi hindi po ako nakumbinsa sa sinabi niyo kahapon eh. At tama nga ang hinala ko. Kaya't kunin niyo na po ito. Saad ni Delia at agad na iniabot kay Lola Igna ang isang supot ng karne. Maraming salamat talaga, Iha. Naiiyak na saad ni Lola Igna. Walang anuman po yun, Lola. Naawa po kasi talaga ako sa inyo. Kaya sana naman po ay makita po ng apo niyo ang sakripisyo niyo para sa kanya. Nang sa gayon ay makaahon ho kayo sa kahirapan. Pero maniwala lang po kayo sa poong may kapal. Aangat rin po kayo sa tamang panahon. Maraming salamat, Iha. Saad na lamang ni Lola Igna at agad naman ang umalis si Delia. Habang ito ay nakangiti pa. Kaya pala hindi siya kumbinsido sa sinabi ng matanda kahapon at kaya niya binigyan ng matanda ay dahil sa naiintindihan rin niya ang sitwasyon nito dahil ganyan sila noong bata pa siya. At ang ugaling meron ng apo ni Lola Igna ay ganyan rin ang ugaling meron si Delia noon. Kaya't naiintindihan niya talaga ito. Hindi naglaon, nalaman ni Samuel ang totoong pinagkukunan ng kanyang lola ng karne. Napatulo ang luha ng binatilyo sa kanyang mga mata at napagtanto kung gaano siya kamahal ng kanyang Lola Igna. Sa kabila ng katandaan nito, ay hindi naalintana ng matanda ang kahiyang sasapitin niya kung sakaling mauli siya ng mga may-ari ng babuyan. Dahil doon, ay abot-abot ang paghingi ng tawad ni Samuel sa kanyang Lola Igna at nangakong kakainin na ang pagkain na nasa kanilang hapagkainan. At kahit ano pang nakahain dito, dahil sa aral na natutunan ni Samuel, ay naisipan niyang tulungan ang kanyang lola sa paghahanap buhay nang sa gayon ay makabili rin sila ng gusto nilang pagkain. Natutunan ng bata na kung may gusto ka sa buhay, ay dapat mo itong pagsikapan dahil lahat ng bagay ay hindi nakukuha sa madalian lang. Narealize ni Samuel na masarap kumain ng isang pagkain na nakuha sa may dignidad na paraan. Dito na nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito, mga kabarangay. Ano naman pong aral ang inyong napulot dito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated
sa mga bago nating upload na katulad nito. Hanggang sa muli ka barangay. Thank you so much and peace out.